Hindi ka nakakatulog sa mga napapanood mo eh. Oo nga katulad dito, yung nangyari kahapon sa impeachment trial, alam nyo, kaya nawawala ng interes yung mga tao Yes. sa impeachment. Opo naman. Kasi yun ang yun. Diba? One-sided love affair. Object to cross-examination. Yo. Katulad nung nilabas Opo. kahapon ni Lorna Kapunan. By the way, alam nyo, natatawa ako sa inyo, no? Kasi yung mga loyalista, binabati ko sa ko. Ang mga kliyente ko daw ay puro mga kriminal. Oh. Absuelto naman mga kasama, 'di ba? Si GMA, Yes. si Joel Reyes, marami si FG. Opo. Na-absuelto naman po. At huwag niyong gagawing batayan yan. Kasi etong inyong iniidolo na si Lorna Kapunan, abogado rin yan ni Janet Napoles yun nga, convicted Yon. O, di ba? Naisip niyo ba yun? Oh. At least ako, yung mga kliyente ko, una na kukulong, pinapalaya naman. O dahil kulang din sa ebidensya. Ganun lang Oo. yun. Opo. O, di ba si Hayden ko, kliyente rin ni Lorna Kapunan. Video scandal yun Bago ako sasabihin ninyong manyak. O, sino bang manyak? Hindi, attorney. Ganun Kayo naman, talaga. Lalo kasi Ako sikat pa. yan. Inaapi ka eh. Tingnan nyo muna yung mga abogado nyo. Pero tanggalin na natin yung personalidad ng mga abogado. Lumabas lang naman yan. Opo. Kasi na may personal kayo. Kami mga abogado, ginagawa lang namin ang aming katungkulan. Yon, tama. Katulad ni Lorna Kapunan. Oh. Sa At bagay, least, naipagtatanggol nyo. hindi, alam mo, hindi ko nga malaman kung bakit bumababa ang viewership ng impeachment. Di ba ang gaganda naman ng mga babaeng nandoon? Si Luistro. Ba't tayo panoorin si Luistro? Ganon. Si Laila de Lima. Ba't ba yung panoorin si Laila de Lima? Kayo naman, Ang ganda-ganda ng mga yun, Si Lorna Kapunan, Di ba? Ang gaganda. Di ba? Ba't tayo panoorin yung mga magagandang babae? Kayo naman, Busy. Busy yung mga tao ngayon. Para kayo nanonood ng Miss Universe. Ayaw nyo. Ayun naman. Mas unahin pa nilang mabuhay. Yan. Gawa na pakasalbahe mo. Hindi. Di ba, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Gusto lang mabuhay. Kala ko kung anong ibig mo sabihin, inuuna pa nilang mabuhay. Kesa manood sa mga... Hindi po. Yun ang karaniwang nangyayari ngayon. Anyway. Diba? Survival. Puntahan na natin ito. Alam nyo, wala namang bagong sinabi itong si Wamil. Why? Kasi ang tagal nang sinasabi ito laban kay Vice President Duterte. Yung sinasabing COA audit na meron daw discrepancy o failure, etc. As if yung auditor ang may final say sa correctness ng audit. Alam niyo po, unang-una, wala pong value yan, testimonya yan. Yung kahapon. Yes. Alam niyo kung bakit? Ganito. Kasi niloloko tayo ng prosecution Gusto nilang palabasin itong findings ng auditor ay final na. Yun na. Pag sinabi ng auditor, may problema na. Hindi po. Okay. Ako, matagal-tagal din ako sa gobyerno. 9 years din, more or less. Alam nyo, pag sinabi ng COA auditor, may problema, disallowed, meron pa yang motion for reconsideration. Pag sinabing, Sir, Ma'am, kulang yung papeles nyo. Ayun. Disallowed. Mali yung explanation nyo. Disallowed. Pwede ka mag-MR, sabihin mo, ganun ba? Ito, dadagdag ko yung dokumento. Ito, kumbaga magbibigay ako itatama. ng explanation kung kulang. Opo. Ganun po yun. Hindi po final yun. Okay, sinabi ng COA auditor, hindi pa rin. Di pa rin ako kumbinsido. Pwede kang umakyat sa commission mismo
Commission on Audit yan. Ang nagdedesisyon. Yung commission, hindi lang yung auditor. Ayun. Preliminary findings lang yan. Okay. Worst case scenario, sa level ng COA, sinabi ng Commission on Audit, mismo, yung mga commissioners, Okay. after a hearing, mali, bagsak sa audit, pwede ka pang pumunta sa hukuman. May paraan Oo. pa, ibig sabihin. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ng auditor, yun na yun. Okay. Oh. Ihalin tulad natin sa criminal case. Nagkaroon ng preliminary investigation. Okay. Sinabi ng piskal, uy, may probable cause. Oh. Di ba? Opo. Okay, ibig mo sabihin, guilty ka na, hahatulan ka na? Hindi pa. Meron pa Yan ay susumiti pa sa korte. May Ang chance korte, titingnan, may probable cause ba o wala to issue a warrant of arrest. Oh, pag sinabi ng korte, okay, may probable cause, warrant, Ayun. inaresto ka. Ibig ba sabihin, guilty ka na? Hahatulan ka na? Hindi pa rin! May Oh. chance pa. Ngayon, kung hindi capital offense, pwede ka magpiyansa. Kung Ayun. capital offense, pwede ka ring magpiyansa. Kung papahintulutan ng hukuman, patulad ng nangyari kay Bong Revilla. Opo. Okay, nilitis ka. Nagpli ka ng guilty or not guilty. Sabi mo, not guilty. Ibig ba sabihin yan, not guilty ka na? Hindi pa rin. Ayun. Proseso yan. Nilitisin ka pa rin. Pag nilitis ka, Regional Trial Court o Sandigan Bayan, Opo. sinabi na Sandigan Bayan, guilty. Hahatulan ka na ba? Tapos na ba yun? Hindi pa. Pwede mong akyat either sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Hanggang maging final. Yang sinasabi ng auditor, hindi pa po final yan. In fact, sinabi nga po ng Supreme Court, Okay. sa mga ilang kaso, hindi pa nga actionable yung findings ng auditor eh. Yun po yan. Niloloko tayo ng prosecution. Pinapalabas nila sa pamamagitan ng ilang mga bias na media na yun na yun. Oo nga. Hindi pwede yun. Oo nga. Pinaparamdam nyo masyado, obvious na Mentally obvious. dishonest ang prosecution. Yun. Napakapangit po ng ginagawa nila na mental dishonesty. Ayan. Sa sarili ninyo, alam nyo na dishonest kayo. Ayan. Oh, hindi po tama yan. Attorney Capuna, napakapangit ng ginagawa mo. Oh, Paktay tayo yan. katulad tong ginagawa niya, niloloko niya yung mga pangalan ng mga recipient ng confidential funds. Uulitin ko, bakit ibibigay yung tunay na pangalan? Malaki basira ng ulo ninyo. Gusto niyo mapatay yung mga tao? Correct. Bihira. Kaya nga, confidential. Yung Tagalog, Oo. attorney. Lihim. Ayun. Yun. Yun o yun, Kaya pag inaalaw nilihim, yun alam for nyo na safety yun. reason. Yun. Pag nilagay nyo yung listahan doon, edi kumalat yan, patay yung informante mo. Oh, tama. Yun ang reason, di ba? Number 2, etong hindi sinasabi ng prosecution. Di ba sabi nitong si Wahil ba? Wamil, Si oo. Na, Um, si VP lang daw ang may confidential funds umpisa nung naupo siya. May 2 VP daw siyang nadaanan, may 2 sekretary ng DepEd, walang confidential funds. Oh. Ang hindi sinasabi ng prosecution, sino ba nagbigay kay VP Sara ng confidential funds? Di ba si BBM? On record yan! Ayun. Magkano ba't di ang tinanggit? confidential funds kung saan kinuha yung 125 million ni VP Sara? Halos 5 bilyon Oh. na confidential funds ng Office of the President
Ayun. Di ba? Di hamak na napakalaki. Yan. Okay. Speaking of confidential funds, ang DILG at ang DOJ, dati hawak ng magkapatid na Rimulya. Tigpa 500 million ang confidential funds niyan. Bakit hindi nyo tignan? Kung saan napupunta. Bakit ito pinuntiryan nyo? Di ba? Para ma-impeach. Yung mga nasa House, bakit pinatay nyo yung impeachment kay Pangulong Marcos? Di ba double standard kayo? Eto, yung mga pinagsasasabi. Walang fairness. 70,000 daw gamot yung binigay na reward kay Mary Grace Piatos. So? Alam niyo po, yung nagke-question yan ay mangmang walang alam sa nature ng confidential funds. Yan. Yang sinasabing gamot, minsan po yan binibigay sa community. Correct. Tama. Kasi mga community po minsan ang nagbibigay ng informasyon. Let's say, laban sa mga komunista. May mga tao po, ako galing DILG ako, may confidential fund yan. Yung Office of the Mayor sa Manila, may confidential fund yan. Yes. Pambili ng impormasyon. Minsan, may mga nagbo-volunteer na malilinis ang puso, hindi para sa kanilang sarili. Sasabihin nila, Sir, dito po, may mga nag-ooperate na mga NPA. Yun. Nilalason yung isipan ng mga tao na sila daw ay pinababayaan ng gobyerno. Kita nyo, wala silang gamot. Sir, wag nyo na akong bigyan ng pera. Bigyan nyo na lang ako ng gamot. Bibigay ko doon sa community. Ganon po yan. Hindi nyo alam yan kasi hindi naman kayo nagtrabaho sa isang sangay ng pamahalaan na may confidential funds na bumibili kami ng impormasyon. Sa DILG po, yung mga drug syndicates, ibinibili namin ng impormasyon yung pera. Minsan, ang hinihingi, Sir, ilipat nyo naman kami, bigyan nyo na lang kami ng pamasahe. Kahit hindi na po pera, ticket na lang. Makauwi lang sila. Ticket sa barko. Na pagkatapos po namin magbigay ng impormasyon sa inyo, uwi na po kami ng uwi na. probinsya. Ayun. Ganun po yun. Hindi nyo alam eh. Kasi si Hayden ko, wala namang confidential funds yun. Yung confidential na video nilabas nung kliyente niya. Paano? Ano ngayon yun? Ako, manyak. Yun lang. Yan. Sino ba yan? Sino ba yan? Dapat wag mong i-confidential yung personality At saka nila. huwag kayong titira sa personalidad ng abogado kasi hindi natin minamasama na si Lorna Kapunan, dinipensa niya. O si Janet Napoles, na nakakulong pa hanggang ngayon, hindi natin po minamasama yun. Di ba? Hindi rin natin minamasama na si Atong Ang ay kliyente niya. Ayun. Kasi katungkulan niya yun. Ipagtanggol. Bago pag ako, tira kayo ng tira. Anong klase? Double standard kayo eh. Ayun. Be fair naman, guys. Pareho lang kami ni Lorna Kapunan. Hindi sa itsura, ha? Kasi mas maganda siyang tao eh. Babae yun eh. Lalaki ka naman eh. Saka... siya maganda, ikaw gwapo. Okay. Diba? Ako, ewan ko kung sinong kamukha ko. Kayo nang bahala. Yun po ang sinasabi. Hindi, tama yung paliwanag ni attorney. Sana yung mga iba ganyan magpaliwanag, hindi yung parang binayaran para manira, di ba? Kaya yung sinasabi nilang, di ba, unusual. Siyempre unusual kasi nga, First time. nasabi na yan, yung 125 million kung hindi mo gagamitin, babalik sa National Treasury. Ayun. Lahat yan, napaliwanag na, lahat yan, lumabas na. Kaya nga sabi ng depensa, wala namang bago eh. Ba't inuulit Panis nyo? na yan eh. Why? Para ano? Para mapansin, attorney? Hindi, wala na silang masabi. At Yun saka, lang. tama yung sinasabi ni Atty. Powa, hindi pwedeng mag-draw ka ng conclusion dahil lamang sa sinabi ng isang tao na hindi pa nako-cross-examine. Kaya nga may cross-examination eh. Yun. Ngayon, direct examination. Siyempre,
kanilang testigo yan, siyempre kaya tinawag nila yan, sasabihin yan yung gusto nilang sabihin. Yon. Pabor sa kanila yan, i-cross muna. Ayaw. Tingnan muna natin. Aha. Di ba? Opo. Ganun po yan eh. Eh, ang ginagawa nila, palibhasa, may mga media outlets Ay, na siya. hindi truth that matters ang slogan. Ah. Oh, biased. Ayan. Ginagamit yung sarili nila pang propaganda. Oo. Malakas Diba? sila. Malakas. O, syempre, Pag may malakas- budget, may maleta eh. Oh. May malit, may malita. May maleta na pala. Ayun. Yun lang. Tayo walang Yung mga ganun. tirada kasi, wag na yung sensationalism. Yun ang mga sinasabi rito. Hindi na bago yan eh. Aha. Bago, di ba sabi pa ng prosecution? Opo. Yung 13 daw nila, baka hindi na nila ipresenta lahat. Kasi Oo. alam nila, Pare-pareho nababagot lang. na sa pagmumukha nila yung mga taong bayan. Parang copy-paste lahat yung sasabihin. Oo. Ganon. Sabi nga ng netizen. Oo, Okay. wala eh, nakakatamad. Alam mo ba, nag-advertise na tuloy yung prosecution. Oo, sa social media. Oo. Ang dami nilang feed sa TikTok, yung binuboost sa Facebook. Kasi wala na nakikinig sa kanila eh. Puro TikTok na lang yung pinapanood. Puro Sa cartoons. TikTok, pupunta na Ayan. sila sa TikTok. Eh, kulang na lang, magsasayaw sila sa TikTok eh. Oo. Ano ba naman yan, oh? Oh, yun na nangyayari ngayon, attorney. Oh, di ba? Tsaka gumagawa na sila mga drama-drama para lang maaliw. Yon, Kaya di na nga, sila yung naaliw. mga OA, Mm. yung mga mental dishonesty, mga bendalo. Oo. Ah, O, yun di ba? lang. Opo. Speaking of bendalo, No. ano nangyari? Ayoko niya. Kay Bunuan. Ay, nako, anak ng Pasig. Kasi Ginawa, pag... ano ba nangyari kay Bunuan? Naging daing ba? Hindi, hindi O pumayag. pinaputok Hindi pumayag. na maging daing? Ang kinaukulan para maging ano siya. Para maging, yun ang pagkakaintindi ko sa napanood ko. Hindi, kasi kaya tinatanong ko kung daing o pinaputok kasi ang bangus eh, o, di ba? Oo. Hindi inaprobahan yan. Hindi Yung- na probahan. Yung plano para maging testigo siya. Ayun, straight Yun. witness. Kasi Oo. ganito po nangyari dyan. Ito, nakakatawa ko ha. Mm. Natatawa talaga ako dito kay Ombudsman Boying eh. Opo. Ha? Kita mo, after arraignment, pinaamyendahan nila yung information. Yung information po, ang ibig po sabihin, yung charge sheet. Okay. Yung nakalagay doon, yung binibintang sa'yo, pinaparatang sa'yo ang krimen. Opo. Mm-mm. Kasi after arraignment, hindi mo na pwedeng amyendahan yon kung maapektuhan ang karapatan noong mga akusado. Okay. At isa sa mga akusado ay si Jinggoy Estrada. Oh, pumalag din yun okay. Oo, tama. So, na-arraign na, nag-plea na ng guilty or not guilty. Opo. At yung plea na yon ay binase doon sa nakalagay sa information. Mm. That is part of due process. To be informed of the nature of the accusation against you. Dapat binibigyan ka ng impormasyon, kaya nga information ang tawag doon eh, di ba? Hindi, totoo naman. Oo. May tama ka. Na eto ang mga binibintang sa'yo para maayos mo yung depensa mo. Correct. Ngayon, si Ombudsman Bendalo, si Remulla, after arraignment, gusto na amyendahan yung informasyon. Bakit? Dahil gustong tanggalin si dating Secretary Bunuan. Di ba? Tinalakay na natin yan Opo. na gagawin daw state witness. Yes. Sinasabi natin, hindi Hindi pwede. pwede yan. Dahil may mga dahilan, mga Opo. chuchu-chuchu. Yes. O, di ba? O. Sabi na Sandigan Bayan, ay hindi na pwede. Kayo naman, oo, para naman kayong, kulang na lang sabihin, kayo naman, pinag-aralan nyo naman yan. Pero attorney, sa common sense, alam mo na yan na hindi pwede. Oo. Common sense pa lang yon. Hindi nyo pwedeng tanggalin yung isang akusado at iibahin nyo yung information para ma-accommodate si Bunuan. Bilang witness. Di ba? Yun lang. Iyon ang problema. Mhm. So, hindi pumayag. Sabi naman ng
Sandigan Bayan, hindi ibig sabihin, hindi siya pwedeng tanggalin as state witness. Ayun. Under Rule 119 ng Rules of Court. May mga requirements doon. Unang-una, hindi siya ang most guilty. Number 2, Aha. there is no direct evidence laban sa mga ibang mga akusado. Number Yun lang. 3, importante, necessity, Aha. indispensable yung kanyang testimonya. Number 4, pwedeng i-corroborate on its material points yung mga sinasabi niya as state witness. Ayun. Ayan, Risa, walang notes yan ha. Walang notes yan. Walang nakalagay dito. Wala. Eto, mga news reports ito ha. Aha. Walang notes yan. From memory yan, Risa ha. Oo. Ayan. Okay, oo. Anyway, Nagdududa? eto, natatawa ako. Ang problema, natatakot na namang mapahiya si Remulla, si Boying ha. Kasi Aha. 2 beses na siyang ball jack eh. O, di ba? Oo. Unang-una, yung kay Revilla, galit na galit siya. Alam mo, Boying, yung pinagsasabi mo laban sa mga hukuman, bordering on contempt yan eh. Oh. Sasabihin mo, inareglo. Ano ba naman yan? Inareglo porket hindi Hindi siya naniwala sa'yo nagdesisyon. na Yun. evidence of guilt is strong. Eh, paano? Kamote naman talaga yung kaso mo kay Revilla na malversation. Alam nyo, hindi po tayo kumakampi kay Revilla, ha? Tayo yung mga nanawagan noon na ibalik Opo. niya yung pera. Pero this time, kamote talaga ang kaso laban kay Bong Revilla. At halatang political harassment na naman. Iba Ay, talaga nako. ang desisyon ng tunay Power na play yan eh. Kasi ang nagtutunggali for political power sa lalawigan ng Cavite ay ang mga Remulla at mga Revilla. Ayun. Alam naman natin, ayan, sinabi nung Sandigan Bayan, manipis. Oo. Manipis. Makapal kayo, pero manipis yung kaso nyo. Oo.